Woo! Alright, thank God it's Friday mga kapatid. Salamat Yung Jesus masaya. at Biyernes ulit. Sa lahat ng mga wala pang plano sa weekend, meron akong idea sa pwede ninyong gawin. No? Pero wag na, Lukaret. hirap na. Baka kung saan ka pa pulutin. Yan ang threat. Alright, mga kapatid, it's a Friday. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan ng programang Sana Lord. Sana po'y payapa ang inyong umaga at sana mas payapa at suwabe ang inyong pananghalian sa ating bagong oras ng paninimula ng programa, alas 11 ng umaga mga kapatid. At ngayong Biyernes ang kababalagan at kakatakutan, atin na pong tutukan ang kwento natin para sa araw na ito. Totoo nga ba ang kasabihan na ang kinaroroonan ng iyong tahanan ang siyang guguhit ng iyong kapalaran? Para sa iba, ang paglilipat daw ng bahay ay hindi lang simpleng pagbabago ng lokasyon at address. Ito rin daw ay maaaring pagkakataong makapagsimula muli isang bagong kabanata sa iyong buhay sa ibang lugar upang iwanan ang ingay at ligalig na gumigiba sa iyong kapayapaan, lalong-lalo na dyan sa Project 2 sa Barangay Quirino 2A sa Calle Bignay. Alam nyo kung sino kayo. Sa sino mang nagtatrabaho, alam nilang magulo na nga ang mundo at gusto mo na lamang at the end of the day ng tahimik sa iyong pag-uwi. Walang kapitbahay na nagsisinghalan, walang mga batang naghahabulan, at bata pa lamang ang galing-galing na magmura. Katulad ng at walang nagbibidyoke na sintonadong lasing na nagkakantahan at maya-maya ay mauuwi sa saksakan. Yan ang threat. Pero paminsan-minsan, may kapalit din ang kapayapaan. Paano kung sa iyong lilipatan pala ay tahimik nga at payapa? Pero ang mga to pala ay nagsisilbing parang pantabing sa isang misteryong napakalalim at kahindik-hindik ang posibleng mangyaring krimen. Paano kung sa inaakala mong kalmadong pamamahay ay siya palang maglalagay sa panganib ng iyong walang kwentang buhay? Mga kapatid, sa oras po na alam nyo na yon, oras na para ituloy ang ating kwento ngayong Biyernes ng kababalaghan at kakatakutan. At ang pakikinggan po natin ay sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique na pinamagatang Payapang Kapitbahay. Buti na lang. Maaga ako nag-grocery. Maaga rin ako makakauwi. Uy! Ang matandang babaeng umaharang sa kalsada. Ito rin yung matandang babae na nakainkwentro ko dati ah. Teka nga, bababaan ko ng sasakyan. Manang! Tumabi po kayo! Pa-aksidente ka rito sa ginagawa mo eh! Mister, umalis ka na sa tinitirhan mo. Mapapahamak ka doon. Ano? Ba't naman ako mapapahamak? Ano ba sinasabi mo, Manang? Hindi mo alam ang nangyayari sa village na yan. Marami ng residente dyan ang namatay. Huwag mo nang hintayin mapahamak ka. Umalis ka na agad sa tinitirhan mo dyan. Sabi na nga ba may kakaibang nangyayari sa lugar na to? Tama si Aling Soledad. Kapag may dumadagdag na bagong titira sa Block 669,
Ibig sabihin, meron na namang mawawala. Tulad ng ibang nakilala ko, hindi ko na ulit sila nakita at ayokong mangyari sa akin yun. Sobrang kinakabahan na ako kaya aalis na ako sa village na to. May tao. Sino kaya yun? Titignan ko na rin para hindi sila magduda sa akin. Kapitana Miranda! Ikaw pala! May kailangan ka ba sa akin? Hindi naman importante, Teacher Laura. Kukumustahin lang sana kita dahil parang hindi ka ata okay nitong mga nakaraang araw. May mga kapitbahay na nagsasabing parang malungkot ka raw. May problema ka ba? Okay lang po ako, Kapitana. Baka dahil lang siguro sa pagod sa school. Pero huwag niyo akong alalahanin. Ito nga po, gumagawa ako ng lesson plan. Mabuti kung ganon. Pumasok ka na sa loob at ilak mong mabuti ang mga pinto, ha? Pag may problema, sabihin mo agad sa akin, Teacher Laura, para matutulungan kita. Opo, salamat, Kapitana. Napakabuti mo talaga. Salamat po sa pagdalaw niyo sa akin. Sige na, isara mo na ang pinto. Aalis na ako. Kailangan ko nang umalis ngayon at... Sino yan? May tao ba dyan sa kusina? Sino ka? Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito! Umalis ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulungan niyo ako! Wag! Ay, nakakasar naman ang tunog na yun. Bakit kung kailan madaling araw saka sila gumagawa? Sobra na talaga to. Bababa ako titingnan ko kung sinong mga peste na yun. May report na nga lang kay Kapitana. Dadalhin ko lang to cellphone para may flashlight ako at camera na rin. Nabakasan yung mukay nila. Nakaka-istorbo na talaga sila. Buisit, anong oras na? Mas lalo lumalakas ang ingay pagkalabas ko ng bahay. Puntahan ko na nga sila. Dito na ako dadaan sa likod bahay. Ba ano to? Kalamin sa mata? Medyo madumi lang pero mukhang bago pa. Teka. Parang ito yung salamin ni Teacher Laura. Baka nahulog niya nung di niya namamalayan. Babalik ko na nga lang to sa kanya. Clarence ang pangalan mo, di ba? Nabanggit sa akin ni Kapitana, ikaw yung nakatira sa tapat ng tinitirhan ko. Pareho tayong bagong lipat dito. Ruel nga pala. Roel. Pasensya ka na, Roel, Nagulat lang ako. Di ko naman inasahang makakasalubong kita rito. Saan ka ba pupunta? Madaling araw na. Pupuntahan ko yung gumagawa ng ingay. Hindi talaga ako makakatulog Ang ingay sa paghuhukoy na ginagawa nila. Yung nagdidrill? Don't worry. Pinuntahan ko sila at tinakot na isusumbong kay Kapitana. Ayun, mabuti naman at nasabihan na pala sila. Mali kasi yung ginagawa nila, pare. Naririnig mo rin pala yung ingay. Akala ko kasi ako lang nakakarinig. Umuwi na tayo. Hindi na mag-iingay ang mga yon. Ay, salamat. May sasabihin pala ako sa'yo. Oh, sasabihin? Ano yun? Alam mo bang kahawig mo yung kuya ko? Oh? Kung buhay pa siya ngayon, baka isipin kong kambal kayo. Minsan, tingnan mo ako sa maliwanag. May konti rin tayong resemblance. Ganun ba? Hindi ko alam yung sasabihin ko. Huwag mo na isipin yun. Napansin ko lang naman. Sige na, umuwi na tayo. Sige. Ba't kaya ang tagal magbukas ng pinto ni Teacher Laura? Nintay ko siyang dumaan kanina pero hindi ko siya nakita kaya pumunta na lang ako rito sa bahay niya para ibigay ito eyeglasses niya. Kung kanya nga ba talaga to? Teacher Laura! Nandyan ka ba? Si Clarence to! May abot lang sana ako sa'yo, Teacher Laura! Ay! Ba't sobrang tahimik naman yata? Wala bang tao rito? Sabi niya alis na siya dahil ayaw niya rito. Ang weird.
Nandito pa naman ang sasakyan niyo. Sorry, sobrang busy ko. Next time na ako makikipag-usap. Sige, Teacher Laura. Babalik na lang ako sa ibang araw. Gusto nang umalis dito pero nagpapaka-busy pa rin. Ano yun? Bahala na nga siya, makalis na nga. Maganda pala ang view dito sa clubhouse. Nakaka-good vibes. Mister, Ay! nandito ako sa likod ng puno. Ha? Kano naman? Anong ginagawa mo dyan? Paano ko nakapasok dito sa village? Wala na akong oras para magpaliwanag. Halika, Ano ba? tingnan mo ang lagusang ito. Dito sa matandang punong ito. Kapag pumasok ka rito, sa highway ka na lalabas. Magagamit mo ito sa pagtakas. Dito sana dadaan si Teacher Laura para makatakas. Pero tingin ko wala na rin siya ngayon. Ano po? Anong hindi nakalabas si Teacher Laura at wala na siya? Nakausap ko lang po siya kahapon sa bahay niya mismo. Busy lang siya ngayon. Nakita mo ba siya ng personal o narinig mo lang ang boses niya? Tandaan mo, hindi mo mapapatunayan ang isang bagay dahil lang sa tunog. Kailangang makita at... Sir Clarence, anong ginagawa mo rito? May kausap ka ba? Mang Toto, ikaw pala. Wala ho akong kausap. Nalaglagan kasi ako ng barya. Hinahanap ko lang. Pero okay lang ho, hayaan ko na lang. Siya, sige, Mang Toto. Maglalakad-lakad na uli ako. Sige sir, ingat! Sana hindi makita ni Mang Toto yung matanda na nagtatago sa likod ng puno. At sana hindi totoo sinasabi ng matandang yun na wala na si Teacher Laura. Hindi ko maipaliwanag pero parang kinakabahan na rin ako Ay, nako. Ayaw sana ni Clarence ang ganyang pakiramdam. Pero hindi niya mapigilang kutuban. Ano ba tong kanyang nalipatan? Sa black number na isang numero na lang ang nabago, either satanic ang dating nito o may pagka, sabihin lang natin, mahalay na posisyon na paboritong pinapanood ng mga tulad ni... Bastos ka! Alam mo na yon, Erwin Ocania. Yes! Dalawang numero. Ang isa ay numero 9, ang isa naman ay numero 6. Enjoy ka, no? Kung bibinggo na ba sa kahalayan at kakatakutan ang ating kwentuhan, hindi mo pa masasabi yan. Dahil itong si Clarence ay hindi mapigilang kabahan at kung ano-ano na ngayon ang pumapasok na senaryo sa kanyang isipan. Ito na ba ang kapalit ng hinahanap niyang kapayapaan? At ngayon ang kanyang imahinasyon na ang pinaglalaruan. Lukaret. May basihan nga ba ang kanyang nararamdaman? At itong sinasabi ng matandang babae, ito ba'y may katotohanan? Ito ang alam kong totoo, mga kapatid, Your Honors. Isang suwabit pang malakasang kwentuhan po ang inyong mapapakinggan sa araw na ito. Ngayong Biyernes ng Kababalagan at Kakatakutan. Welcome po sa isa namang edisyon ng paborito niyong radio drama program ngayon at kailanman. Ang programang Sana Lord, sana po ay suwabe ang inyong almusal. Sana po ay suwabe so far ang inyong linggo. Kung hindi, bawi ulit next week. Kung wala ka ng papasukang trabaho next week, huwag ka mag-alala. Pangit mo! Chat muna. Meron pa rin yan. May bubukas din yan. Huwag ka mag-alala. Mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Aswang! At alas 11 ng umaga na po ang simula ng ating programa. At sa sino mang nais balik-balikan ang mga kwento po natin, Yung masaya. maaari pong tumutok sa ating YouTube channel. Hanapin po ang 105.9 True FM. Doon po nakaimbak ang mga kwento natin na pwede niyong balik-balikan anytime, anywhere. Napapanood din po sa Facebook Live Broadcast, maging sa Signal TV Channel 19
ang programa natin at sa 1PH sa Signal Channel 1. At baka may gout na naman si Direk Joey. Mga kapatid, sa oras po na sinasabi ng inyong orasan, kami po muna ay mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Thank God it's Friday. Salamat Jesus at Biyernes ulit. TGIF, Shabu. Pero wag muna kayong magre-report sa PDEA dahil kung may TGIF sila, meron pa lang siya. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Diba? Alright. Ngayon mga kapatid, balikan na po natin ang kwento natin ngayong Biyernes ang kababalaghan at kakatakutan. Okay lang, Katch. Nandito naman eh. Hindi alam ni Clarence kung dapat nga bang paniwalaan ang pinagsasabi ng matandang babae. Yun ba'y may batayan sa katotohanan? O si Lola ba ay nasisiraan lamang? Tuwing makikita na lang siya at mga kasalubong, lagi nagbababala tungkol sa kanyang tinitirahan. Mag-ingat ka dyan. Kaya itong si Clarence ay hindi naman agad naniwala. Kailangan pa niya munang magmasid at maging mapagmatsyag. Kung nais siyang malaman kung dapat nga ba siyang kabahan, may dapat nga ba siyang katakutan, at dapat pagsisihan sa kanyang desisyon na lumipat ng tahanan. Hindi inakala nitong si Clarence na ang hinahanap-hanap niyang kapayapaan abay may kapalit pala, anak ng tipaklong. Mga kapatid, kung ano ang maging kapalaran nitong si Clarence, kawawa naman. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique na pinamagatang Payapang Kapitbahay. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Parang lagi na lang may nakatingin sa akin. Uy, ba? May miss call si Daisy ah. Nag-aalala na rin ako sa kanya. Dapat siguro hindi ko na siya idinamay pa sa mga nangyayari dito sa village. Ah! Ha? Ano kaya yun? May tao yata sa likod bahay. Teka, sisilipin ko rito sa bintana. Uy, Sir Will! Anong ginagawa niyo ron? Oy, Roel! Anong ginagawa mo dyan? Simulan mo ng paglalak ng mga pintuan, lalo dito sa likod bahay mo, okay? Nag-lock naman ako ah! Bakit? Bukas ba? Oo, halika rito. Teka! Sandali! Oh, tingnan mo. Bukas, di ba? Uy! Oo nga ano? Paano nabuksan yun? Ba, malay ko. Uy, naku, di bali. Doblayin ko na ang lock. Siya nga pala. Rowel, may sasabihin ako sa'yo. Dapat alam mo to eh. Kailangan alam mo to para makapag-ingat ka rin. Ano kaya yung nakikita ko sa bandang likod bahay ni na Aling Doris? Kitang-kita ko rito sa bintana, mga aninong yun ah. At, uy, ninatak nila. Baka magnanakaw ang mga yun ah. Teka, papatayin ko ang switch ng ilaw. Ay, tumingin yata sila rito. Buti napatay ko na ilaw. Ano kaya inatak ng mga lalaki yun? Ano kaya ninakaw nila? Yan na naman yung nagbabarena yata ng kalsada. Dapat talagang may report na sila. Teka, bababa ako at dadalhin ko ang video camera ko para i-record sila. Wala na silang ginawa kundi mga istorbo kung kailan natutulog ang mga tao. Hanap ko na magandang pwesto para makunan ko ng video ang mga may ingay na yon. Ganyan ang nangyayari sa mga pakailamero. Pasalamat siya at kahoy lang ang hinampas ko sa kanya. Sa susunod, babarilin ko na siya para tuluyan na siyang mawala sa mundo. Hoy,
Ikaw nang bahala sa kanya. Oo, boss. Alam na alam ko nang dapat gawin. Sakit na leg at ulo ko. Buti nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ruel, ano nangyari sa akin? Nasa bahay mo ba ako? Oo, nandito ka sa bahay ko. Nakita kitang nakahiga sa harap ng bahay mo kaninang umaga. Wala kang malay. Balak sana kitang ipasok sa bahay mo eh. Kaso, nakakandado kaya binuhat na lamang kita at dinala rito. Ano ba nangyari? Saan ka ba nanggaling? Nag-alala sa'yo si Aling Doris at Teacher Laura. Ay, Teacher Laura! Si Teacher Laura! Matagal ko na siya hindi nakikita. Putit, nandito pala talaga siya. At si Aling Doris! Si Aling Doris! Bakit? Anong meron kay Aling Doris? Kailangan ko siyang puntahan at sabihin lahat na nakita ko kagabi. Kailangan malaman niya ang nakita ko. Hindi ko muna sasabihin kay Ruel. Baka madamay pa siya. Lawrence, saan ka pupunta? Hoy! Okay ka na ba? Hapon na pala, Ruel! May deadline pa ako sa trabaho! Alis na ako! Kailangan ko na umuwi! Nandito na ako sa likod ng bahay ni Aling Doris. Walang bakas ng kahit ano. Walang kakaiba kundi ang basurahan dito na may lamang mga gamit na pang-bake ni na Aling Doris. Pang-bake? Teka, kailangan makausap ko si Aling Doris. Aling Doris! Si Clarence to! Buksan niyo po ang pinto! May sasabihin ako importante! Mamaya na lang ako makikipag-usap. Busy pa kami ngayon ng mga bata. Busy? Ganun po ba? Sige, Aling Doris. Babalik na lang ho ako mamaya. Alis na po ako! Ay, mabuti naman at okay lang si Aling Doris. Baka napapraning na ako. Makaalis na nga rito at... Mamaya na lang ako makikipag-usap. Busy pa kami ngayon ng mga bata. Mamaya na lang ako makikipag-usap. Busy pa kami ngayon ng mga bata. Ano? Bakit pa ulit-ulit si Aling Doris? Parang recording lang ang boses nila nanggagaling sa loob ng bahay niya. Talaga bang okay lang sila? Aling Doris! Lumabas mo kayo sandali! Mag-usap tayo! Mamaya na lang ako makikipag-usap. Busy pa kami ngayon ng mga bata. Diyos ko! Aling Doris! Lumabas ka muna rito! Mag-usap tayo, Aling Doris! Clarence, may problema ka ba kay Doris? May nangyari ba sa kanya? Nakita kitang humahangos papunta rito kaya sinundan ka namin. Ang mabuti pa, Toto, tignan mo kung nasa loob ng bahay si Doris. Sige, Kapitana. Titingnan ko kung masisilip ko ang sala nila mula sa bintana sa kabilang parte ng bahay. Masama ang kutob ko kay Kapitana at kay Mang Toto. Kung totoong nagkakawalaan ang mga tao rito sa lugar natin, sila ang mga huling tao na dapat nating pagsabihan. Di na talaga ako tatagal sa lugar na to. Kailangan umalis na ako. Kanina madaling araw, may nagbabarya na naman ng kalsada. Para saan ba yung ginagawa nila? Sama na talaga ang kutob ko. Kaya hindi ko nahihintay may mangyari hindi maganda sa akin. Alis na talaga ako rito. Ay, si Daisy tumatawag. Oh, hello Daisy, anong balita? Clarence, kasama ko na si Aling Soledad. Sinabi kong tungkol sa'yo at pumayag siyang sumama sa akin. Sasabihin niya sa atin ang lahat. Pumunta ka rito. Nag-check-in kami para walang makakita sa amin. Oh, sige, pupuntahan ko agad kayo. Send mo sa akin ang kumpletong address, ah. Oo, itatext ko sa'yo. Kita tayo mamaya. Busy kaya ata. Sinong kausap ka? Di ka ba marunong kumatok, pre? Pumasok ka na lang basta sa kwarto ko? Kumatok ako, pero busy ka. Kaya pumasok na lang ako. Sino nga yung kausap mo? Si Daisy, kasama niya si Aling Soledad. Yung matandang babae na nakakaalam na sikreto ng lugar na to. Malalaman natin ang lahat at mas madali tayo makahanap ng ebidensya, Ruel. Kung ganun, malapit na nating maresolban ng yayaring misteryo sa lugar na ito. Pero aalis muna ako. Pupuntahan ko sina Daisy at Aling Soledad. Tapos sasamahan ko sila sa presinto. Sinad sa akin ni Daisy ang location nila. Sabay na tayong umalis dito, Clarence. O sige. Pero bakit hindi pa nakaayos ang mga gamit mo? Hindi tayo babalik dito hanggat hindi natin nalalaman ang totoong nangyayari sa mga nawawalang taga rito. Ang mabuti pa, ako lang sasama sa kaibigan mo sa presinto. Oh? I-empake mo na yung mga gamit mo. Oo, sige. Ikaw na makipagkita kay Daisy.
Aling Soledad, totoo ba lahat ng sinabi niyo? Oo, totoo lahat yon. Si Kapitana Miranda ang may kagagawan sa pagkawala ng mga tao sa Block 669. Sarili niya ang buong village. Nagpapatira siya roon para makapili siya ng ipapalit sa miyembro ng pamilya niyang matagal nang namatay sa aksidente. Ano? Alam ko ang lahat ng ginagawa niya dahil matagal akong nanilbihan sa pamilya niya. Ako ang nag-alaga sa kanyang mga anak. Yan din ang dahilan kung bakit hindi niya ako pinapatay. Gusto niyang naroon din ako kapag nabuo na ulit ang pamilya niya. Kung patay na ang buong pamilya niya, paano siya bubuo ng bago? Pumipili siya sa mga taong tumitira sa pag-aari niyang bahay. Pamalit sa asawa niya, 3 anak, biyenan at kapatid. Kapag hindi niya napili ang isang tao, nawawalang parang bula ang mga ito sa Block 669. Diyos ko, si Clarence, kung napili man siya o hindi, mapapahamak siya. Kailangan ko siyang masabihan. Kailangan umalis na siya sa lugar na yon. Sandali lang, Aling Soledad, ha? Tatawagan ko si Clarence. May na-signal dito eh. Pupunta ako sandali sa veranda. Clarence, sagutin mo. Sino ka? Ang ingay yun! Aling Soledad, okay lang ba kayo dyan? Diyos ko! Aling Soledad! Puro dugo si Aling Soledad! Ano nangyari? Sino ka? Sino ka? Huwag! Huwag! Subscriber cannot be reached? Anong problema? Bakit hindi ko matawagan si Daisy? May miss call pa nga siya sa akin. Si Ruel naman, ring lang na ring ang cellphone. Hindi ko nahihintay ng tawag nila. Alis na ako rito. Lalagay ko na muna sa kotse ang mga gamit ko. Kailangan bilisan ko na. Clarence, mukhang mag-a-abroad ka yata ah. Ang dami mong dalang gamit. Gusto mo bang tulungan ka namin? Ay, Kapitana! Magdono! Kayo pala, opo, may seminar ako sa trabaho ko. Ilang araw lang naman. Babalik din ako agad. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ko sinasabi! Sige, Toto. Kunin mo siya! Sige, teka, Magdono! Ano ginagawa mo? Di mo ako pwede sama kung ayaw ko. Ano ba kayo? Makakidnapper ba kayo, ha? Masyado kang maingay, Clarence! Sige, Toto! Kung hindi mo siya maisama ng gising, isama mo siya ng tulog! Pasensya ka na, Clarence. Matulog ka muna. Ano? Sapul sa bato. Tulog. Hindi inakala ni Clarence na tama pala si Ruel sa kanyang hinala na si Kapitana pala ang punot dulo ng lahat ng mga nangyayaring kababalaghan. Ang kapitana na dapat na nangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan ay siya palang dapat katakutan. Ano ba itong kanyang nalipatan? At ang mga nangyaring lahat ng kababalaghan, ano ang magiging kahihinatnan? Parang budol na to ah. Mga kapatid, yan ang dapat nating abangan. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Masama ang dating sa akin ng taong yan. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, bago masabi na happy weekend sa ating lahat, dapat pong malaman na ang kwentong inyong pinapakinggan ay sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. At ang direktor po ay si Direk Eric Galvez. Palakpakan natin ang ating manunulat at ang ating direktor. Ngayon naman, palakpakan natin ang napakahuhusay nating mga voice actors. Wow! Ang bumoboses kay Soledad, kay Laura at kay Miranda ay walang iba kundi si Binibining Cristel Manuel.
Ang gumaganap na Doris at Daisy, walang iba kundi si binibining Cindy May Basena. Putok dyan. Si Ginong Vincent Gutierrez ang bumoboses kay Toto at kay Roel. At ang gumaganap na Clarence ay walang iba kundi si Tito Alan Moya. Sa mga kabataan dyan. Shout out sa mga kabataan dyan! Alright mga kapatid, sa uling bahagi po ng ating kwento, pero bago natin puntahan yan, salamat po sa lahat ng mga tumutok. Pero salamat din po kay Milan Dones, Ray Santos at Dino Panganiban ng ating mga transmitter technicians. Ang ating program assistants ay napakarami po. Neb Ganaban, Nia Bugarin de Guzman, isama na rin natin si Jazel Barnedo, isama na rin natin si Yuri Castor para covered ang lahat kung sakali. Ako ba'y may nakalimutan? Wala, di ba? Kung sabihin ko na si Cathy Poliente ang ating researcher. Swak na swak yan. Si Moe ay walang kinalaman sa programang ito. Alam natin yan. Wala. Pero si kinakamusta raw ni Senador, dating Senador, seryoso eh. Si Moe ba yan? Oo, no? Oo, yan. Kaya, Mainit po ang sitwasyon. mainit ang sitwasyon. Ang ating technical director ay si Tata Nanding Basarte. Ang ating studio technician, si Aaron Tolentino. Komunista po ako. Yan. Threat. Ang martilyo at karit ay hindi sasabit sa ating editor na si Neil Patrick Mandikis. Ano ba yung ugat mo? Ang producer naman natin ay si John Christopher Lara. Ang ating spinner, mga kapatid, ang mangingibig ng Paranaque, ang hindi pinapayagang pumasok sa mga sementeryo tuwing araw ng patay. Dahil pinagbabawal daw ang mga matutulis na bagay. Sige nung Erwin o kanya. Sino po ang tinatawag natin na Romanov? Yan. At mga kapatid, ang Romanov ng kaharian ng Navotax, ang Prinsesa Anastasia, ang siyang Tsar at Tsarina, si Catherine Cristobal Marcoleta. Ako naman po ang inyong kakwentuhan, Lourdes de Vera, mga kapatid. At ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Bago pa man makatakas si Clarence, nako, napigilan siya ng kapitana at ng kasabwat nitong si Mang Toto. Ito na nga ba ang katapusan ni Clarence, na ang hiling lang naman sa buhay ay makapagtrabaho ng matiwasay at tumira sa isang payapang lugar at walang maingay na mga neighbors, kumbaga. Wala. Masama bang humiling ng ganun? Positive. Malalaman ni Clarence na lahat pala ng bagay sa mundo ay may kapalit. Pero kung ano bang kapalit, kung anong katapusan sa ating kwento, mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng sinulat ni Ginong Vincent Manrique ngayong Biyernes ng Kababalagan at Kakatakutan. Salamat po sa pagtutok ninyo sa isang linggo ng Sana Lord. Ito na po, ang payapang kapitbahay. Syukran. Nasaan ako? Ang dilim dito ah. Paano ako lalabas dito kung nakatali ang mga kabayat pa ako? Huwag ka nang magwala, Clarence. Bubuksan ko na ang ilaw. Kapitana! Nasaan ako? Pakawalan mo ako! Sinasabi ko sa'yo, pakukulong kita! Pakukulong kita! Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papatayin. Mula sa araw na ito, magiging anak na kita. Ikaw ang papalit sa anak kong panganay. Dapat maging masaya ka na magiging parte ka ng pamilya ko. Baliw! Baliw ka! Baliw! Iniwan
nila ako, 6 na taon nang nakakaraan dahil sa isang aksidente. Hindi ko yun matanggap. Kaya ginawa ko ang village na to para makapamili ng ipapalit ko sa kanila. Kung ganun, totoo nga isa-isa nawawala ang mga tao rito. Ikaw ang may kagagawa nun. Ikaw, pinatay mo sila. Sina Teacher Laura at Alin Torres. Oo, pinatay ko sila! Dahil hindi ko sila napili na maging parte ng pamilya ko. Kaya wala silang lugar dito sa mundo. Ang mga taong nasa video na to na lang ang natitira sa lugar na to. Panoorin mo ang video. Sila ang napili kong magiging pamilya ko. At ikaw na ang huli dahil buo na ang pamilya ko. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko kay Kapitana Miranda. Siya ang dahilan kaya nakakaraos sa pang-araw-araw ang pamilya ko. Kaya kung gusto niyang buuin ang pamilya niya sa anumang paraan, susuportahan ko siya. Susuportahan pero patay na ang pamilya niya. Masama itong ginagawa niyo, krimen to. Di siya pwedeng pumili na lang ng mga tao na ipapalit sa pamilya niya at patayin ang hindi mapipili. May kilalang doktor si Kapitana na nag-aalis ng memorya at pinapalitan niyo ng bago kaya mabubuo pa rin ang pamilya niya. Posible ba yun? Hindi ko alam. At hindi ko rin pinoproblema yun. Ano yun? May nagdidrill na naman ng lupa. Para saan ba talaga ang drilling na yun? Si Kapitana yun. Humuhukay kami sa lupa sa bakanteng lote kapag may ililibing kaming bangkay. At kapag ibabaon sa limot ang mga gamit nila. Tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga gamit mo. Ano? Bakit niyo ginagawa to? Bakit? Sinabi ko na kanina, para mapalitan ang mga yumaong pamilya ni Kapitana ng ibang tao na kamukha nila. Aalisin ko mga tali sa kamay at paa mo, Sir Clarence. Sige. Makakalaya ka na sa impyernong lugar na ito. Salamat, Mang Toto. Pangako hindi kita pababayaan at ang pamilya mo. Toto! Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakawalan ng lalaking yan? Traitor ka! Si Kapitana! Papunta na siya rito! Umalis na tayo, Mang Toto! Doon tayo sa sasakyan ko! Sira ng sasakyan mo, Sir Clarence. Mabuti pa, doon tayo sa sikretong lagusan na itinuro sa iyo nung matanda. Nalaman ko yun pero hindi ko sinabi kay Kapitana. Halika na, tumakbo na tayo, Sir Clarence! Dali! Saan kayo pupunta, ha? Bumalik kayo rito! Bumalik kayo! Mang Toto, bilisan na natin! Sinabi nang bumalik kayo! Mang Toto! Tinamaan sa ulo si Mang Toto! Patay na si Mang Toto! Kailangan makatakas ako! Ang sakit! Bumalik ka rito! Hindi mo ako matatakasan! Kabisado ko ang lugar na to! Ang sama ng pagkakadapa ako. Hindi ako makakatakbo ng mabilis. Pero kailangan ko bilisan. Malapit na ako sa clubhouse. Nasa likod ng malaking puno ang lagusan. Pagpasok ko doon, sa highway na ako lalabas. Makahingi na ako ng tulong! Ang lagusan, nakita ko na. Susuot at gagapang na ako sa butas. Kailangan ko bilisan. Kailangan ko na bilisan. Mahaba pa yata to pero kailangan marating ko ang dulo at makalabas na rito. Hindi ka makakatakas, Clarence! Ikaw ang bubuo sa pamilya ko! Hindi ako papayag na umalis ka! Hindi ko boses ni Kapitana. Nakapasok din ba siya sa lagusan ito? Baka maabutan niya ako. Hindi pwede. Kailangan bilisan ko po. Kailangan bilisan ko pa. Ayun, ito ko na nalabasan. Huli ka! Bitawan niyo ako, Kapitana! Ayaw mo! Ito, sige, makikita ka! Walang
kapitana. Siya nga may pakana na lahat. Nababaliw na siya, Roel. Baliw na siya, baliw na. Oo, alam ko! Halika na! Umalis na tayo rito! Doon tayo sa kotse! Ano nangyari? Nasaan ako? Natatandaan ko lang nasa sasakyan ako ni Roel at paalis na kami ng village. Nakatulog ako habang nasa biyahe. Nasaan na ba ako? Ang dami monitor dito ah. Mga CCTV. CCTV ng lugar ng Block 669. CCTV. May monitor din sa bahay ko. Pati sa kwarto ko. Ano to? May mga recording. Mga boses to ah. Sabi ko na nga ba, gawa-gawa lang ang mga boses sa unit para walang makahalata na wala na ang mga nakatira doon. Oh, gising ka na pala. Welcome ka dito sa unit ko, Clarence. Roel, anong ibig sabihin nito? Bakit minomonitor mo ang bahay ko, pati ang kwarto ko? At bakit bumalik tayo rito? Natural. Dito tayo titira ng bago nating pamilya. Ngayon nandito ka na rin. Kumpleto ng pamilya natin. At sabi mo nga, baliw si Kapitana, di ba? Sorry, Tol. Mas baliw ako sa nanay ko. Tutuparin ko ang pangarap namin kahit sa kamatayan. Ibig mo sabihin, palabas lang lahat ng paikit-hugo mo sa akin? Alis na ako at hindi mo ako mabibigilan! Hindi ka pwedeng umalis. Wala ka ng kakampi. Yung kaibigan mo at yung matandang kasama niya, patay na sila. Pinatay ko sila. Hindi naman sila natakot eh. Nagsisigaw lang sa sakit. Baliw ka na! Baliw ka na! Ang kapalaran mo, pumalit sa kuya ko. Kaya hindi ka na makakatakas, Clarence. Hindi na! Hindi ako makikipagbasagan ng mukha sa'yo. Ang baril ko ang tatapos sa buhay mo! Wag! 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 Buo na ang pamilya ko. Sama-sama na tayo rito. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.